Sa practical matter din, sila ang mga kaklose. So, syempre, sila ang napakinggan. But I have faith in the Senate staff that they should listen to all sides. But I don't want to disturb, di ba, hindi civil war ang gusto namin. Ang gusto namin, manaig sa Senate kung ano tama, kung ano mali. At yung panel of investigators ng Ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng Ombudsman, no? Binanggit nila yung affidavit ng dalawang dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng Ombudsman. Anim po yun na mga abogado ng Ombudsman. So, sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. Sige, Mars. Ito sinipo sa let's organize tayo, boys. Okay na tayo? Wait lang. Pakilagay nga to. Thank you po, kuya. First question po. Sir, are you ready po? Sir? Ready na. Ready. Rolling, sir? Are you ready? Okay. First question, Nipa. Then may Statement po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama po ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yun, noong gabing yun, no? So makikita din nyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang ating... Senator Cayetano is still the Senate President. Sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? Or the committees. Simula pa sa content right, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado, no? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya. No? Dahil makikita po din nyo, hindi lang po itong rules ni Senator Robin,
Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong impitasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, wala ring pirma yung Senate President, walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan, no? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. No? Ito po yung Resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na mayroong functioning judicial system ay hindi niyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for these purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, ito, babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin niyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are contempt, I cited in contempt, itong rule po na ito ay in-amend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Ang matindi po ikukulong kami. No? Ito, ito. A contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee. That is the danger, no? Give me few minutes na lang.
So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not brinkmanship. We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the census of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Tia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang member ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabtina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga malitan nila. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa po kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, after po this press con, pupunta po ba kayo sa inyo? Yes. Sir, do you want Senator Irwin to be By rules of decency, What would you request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya? well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-investiga, ikaw pa ang maging juez. You mentioned earlier you expect them to cite the witnesses in contempt, sir? Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po, ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niya nagsisinungaling kami, ano po ang consequence nun? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145 dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulang po eh.
And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Pero he can participate, sir, si Senator Robby. Yes, we Basta will wag lang come. siya. Yes, yes. Si And, Senator, si Senator Robby, may sinabi mo kasi si Senator Robby sa baba na pinatatanong po sa inyo kung sasamahan niyo po ang naging wala dito sa Pilipinas. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. And sir, may po, Dahil po, we will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to 3 serious allegations coming from so-called high government officials. Number 1, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Atty. Baligon and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At lalo pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Renny Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng 2 pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At 2 beses nilang nag-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, 2 naman ang dating Army. Pangatlo, bakit nyo namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Eh siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Eh binanggit nila yung affidavit ng 2 dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng ombudsman. E 6 po yun na mga abogado ng ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator, hindi po yan investigador. At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. Pangalawa, narinig namin kanina, nagmamonitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Eh kung bogus ang mga ito, eh bakit pa siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? I think there is duplicity in the words of coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Attorney, anong masasabi niyo doon sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies doon sa naisubmit sa ombudsman doon sa naging testimonya nila sa Senado ng Huwebes? Opo, sabi ko na, sabihin niyo yung inconsistencies, no?
And by the way, Halimbawa, sir, yung binabanggit nila, nakalagay dun sa original na affidavit ng 18 na may mga pulis na namboreki dun sa maleta. Pero dun sa ombudsman, nakalagay na lang dun na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta na wala na yung pagboreki niya. alam nyo, ganito, ang pagbasehan po ninyo sana ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yun. Eh dapat nga makasuhan yan si Bat. He relies on a fake document and puts the blame on us. Anong klaseng investigador yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lend credence to the allegations of the 18 Marines. So how about the claims na kasama daw po si Senator Loren Legarda dun sa affidavit? So, Hindi in-expound nung last Eh, dapat sana kasi nag-attend sila nung Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong. Eh, ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit eh. Nag-deliver din po kay Sen. Loren at kay Sen. Mark. Sa, Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila kina Sen. Loren. Sen. Loren. kami po ay kwan, no? Let me clear this out with you now. Noong in-interview ako sa, I think it's the group of Edwin Gao, no? Merong babae doon na kwan eh. She was not interviewing but rather, anyway, ang sabi sa akin, Atty. Bakit nasama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya membro ng Kongreso noon. No? At pinapalabas nila ngayon, eh nasa kulungan pa raw si Laila de Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila de Lima. At ang explanation nila sa akin ay, Sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit, bandang February, ay Congresswoman na si Laila de Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila de Lima. At ako naman, ay sinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain po sila, minemaintain nila na nakatanggap sila. Sir, when, How about kailan sila yun, Senator sir? Loren and Senator Senator Mark? Mark, ano po yung nakalagay po sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Edwin Gao, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila de Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kami nag-review, no? O, sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito, i-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong binabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren, ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila tulpo noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, Sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis. So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026, March. Majority pa yata sila Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito,
So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Warren, nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si, Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Warren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Salvi po, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Salvi ko sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Salvi ko doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba namin, pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Salvi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Salvi ko. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi na, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, binibigay po ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po, nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. Sir, clarification. So, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren. Pasok si Salvi, pero walang maleta ang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no? Kaya, March. Oo, na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Salvi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po, ang style nila yan, may, everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko ang ipakita sa inyo, sa oras na ito, pupunta si Salvi ko dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit hindi lang po? Ay, March po mo yun. March pa yun. After nung interview, Pinakorek nila. after nung interview kay Ed Lingao,
Pero hindi pa nababago, sir, yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa rin yung pangalan ni Hindi pa namin- Senator Loren Legarda Yes, sa ombudsman. totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren po kay Mike Defensor. Para kung sa tingin niya, agrabyado siya, ito yung pag-amin ng dalawa. Ako. At pwede niyang gamitin ito. Would you submit sa ombudsman, sir, ng pag-rectify doon sa pangalan niya? Hindi ko pa po sinasabi. Attorney, Pinagayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take what to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si si Senator Loren about this bago pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa plenary. Ay, hindi po. Never, wala akong access. Wala akong contact. Ang maalala ko lang, after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo. At pagkamaya na siya. Sir, yung kay Sen. Mark Villar, siya mismo nakatanggap. Doon walang correction. Wala po. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number 1, kay Laila de Lima, sir, sabi niya, nasabi namin congresswoman kasi out of respect. Pero nakatanggap. Pero nakatanggap siya. At Sir, kailan yun? syempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8 Townhouse sa Paris Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman po isang beses yan. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magpukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi, marami pong marami pong detalye na hindi ko sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon, I just wanted to reveal enough information to warrant an investigation. At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng invitasyon sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng Ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Nung Senate hearing na sa yung Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin, hindi mo na lumabas pero hindi nila naiwasan na maikwento, no? Yung iba. So, June 11 attorney yung pag-rectify doon sa mga naunang na-submit doon. Most likely, mangyayari. Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no? Sa June 11 in the morning, si Buduan. Sa June 15, si Esquivel. Sa June 16, si... So, hindi sila sabay-sabay. Hindi po. Isa-isa po yan. Okay, June 11 si Buduan. Sa June 15, si Taberto sa umaga. Si Tube sa hapon. Sa June 16, si Esquivel sa umaga, si Navidad sa hapon. So, diretso na po yan, no? Sir, clarification. Yung kay Sen. Mark, details ba? Ay, hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta at naipasok niya sa gate. No? Yung address na yun. We have time to wait for my answer. Attorney, nakita ba nila na tumagat ng maleta si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Sa bahay niya. Saka kailan po? Kay Senadora Loren, attorney,
nakita rin ba na tumanggap siya ng maleta? Ay, hindi na nakita. Hindi na nakita. Pero bahay. Pero wala akong pumasok na maleta sa bahay. Yun po ang naging clarification. Kasi parang sandali lang daw pumasok si Pan si Saldi. Pagpasok niya, naisara daw yung gate, so pati si Mark Pixay naiwan sa labas. So hindi nila alam kung pag-alis nila may pasok na Kasi paglabas ng iguan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldi mo, sumakay kagad sa sasakyan. Hindi, ang sabi nila, sir, malamang isinakay ni Mark Pixay sa sasakyan ni Saldi. Pero pumunta na sila sa next destination. Naibigay ba kay Senadora Loren? May nalit po sila kung may naibigay? Yun po ang salaysay nila ganito na lang, no? As I said, I actually armed Senator Loren Legarda to go after the two if she deems it proper. So yung isang part na deliver na. Villas. Ito na, no? Paragraph 42, letter F. Kami, Orbilio, Bobares at iba pa, kasama si John yung Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Mielia Street, Daang Hari, Las Piñas. Nakita nila sir na tinanggap mismo ng Senator Mark? Wala po silang sinabi na gano'n. Basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng Ombudsman, no, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi. Pero naipasok sir yung maleta doon sa compound. I think so. Pero kay Senadora Loren, wala sila nakita. Wala, hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung what they clearly recall was that pagbaba ni Saldico, bukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate down. So, pati si Mark Pixay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas. Sir, reaction po mamaya magsasampa daw ng libel charges si Senator Eddie Turco sa Pasay City Court. We expect all of this. Pero attorney ngayon, kung anumang Blue Ribbon Committee ang gagawa ng hearing, pupunta po lahat. For the record po. So yun yung press conference ni Atty. Baligod kasama Senator Robin Padilla at itong 18 Marines. So nananawagan itong si Atty. Baligod na mag-inhibit itong si itong si Senator Erwin Tulfo dun sa pagdinig ng Blue Ribbon dahil malaki daw ang posibilidad na sila ay i-cite in contempt at ikulong dahil sigurado naman daw na itatanggi at ni Senator Erwin yung mga paratang sa kanya at sasabihan sila na nagsisinungaling. So enough grounds daw yun para i-cite in contempt sila. So sinasabi ni Attorney Levy Baligod na bukod din sa 18 Marines ay may 14 na dating Marines pa handang humarap sa pagdinig at may naka-reserve pa sila na 7 na handang humarap dito sa investigasyon. So lahat daw ng uri ng investigasyon ay handang harapin itong 18 Marines at may paglilinaw din sila dun sa akusasyon dito kay Senator Loren Legarda. Sinasabi hindi raw nakita ng personal ng mga Marines na naipasok sa bahay ni Senator Loren yung 2 maleta na ibinaba doon sa sasakyan. Samantalang pinaninindigan naman nila yung delivery kay Senator Mark Villar at Senator Chis Escudero. So pagkatapos nitong press conference, nakatakda silang humarap dito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasabihin sa kanila, Pero sir, kung isa lang kayo, lahat at okay lang dito. we are ready to answer that.
Safety po sa mga susunod na. Salamat guys! Thank you! So yan, hintayin natin sila ang kanilang pagbaba dun sa session hall sa kanilang pagharap dito sa pagdinig. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Senado. Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat. Thank you, ma'am. Storms a year. We have volcanoes that are active. Then earthquakes or linugs are organic, if I can use that word, to our area in the world, no? So we really have to do better in not only the response and relief, but in the rehabilitation. I'd like to let you know where we are today. So all sides were saying na sana hindi maipit yung Senado. So early this morning or late last night, I sent a letter to our legitimate Secretary of the Senate. Legitimate because if you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear, ha. Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan niyan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila nung 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ng ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had a hearing kanina. And you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So, ganun lang kasimple yon. So, in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution that yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said that,
mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings. I don't think all of us fully know the extent. So far nakikita lang natin yung mga videos, no. So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yon. Okay, questions from Janice Cosio. Sir, good afternoon po. Dalawa lang sir, yung comment nyo sa resign call sa inyo, and sabi po ng Malacanang kanina, open si BBM na magpatawag na special session ng Congress, lalo na po, nabanggit nyo na rin yung nangyari sa Mindanao kanina, and paano po yun kung magkakaroon ng special Unahin ko yung Congress? special session, okay? Yes po. So, I had 2 communications with them sa Malacanang. And both cases, sinabi nila sa akin, hindi pa handa yung mga bills na gusto nilang ipapasa para dun sa uplift. So biglang nung nagpalit ang majority, biglang kailangan ng special session dahil may bills na. Actually, kung may official silang bills, dapat na i-file na yon para na-refer na sa committee, di ba? So sabi nila, inaayos pa nila. But having said that, kung bigla nilang naayos from the time I had discussions with them, may LEDAC, pinospone nila the day before, tinawagan ako ng secretary na head, and then sabi niya, sir, pwede ba ituloy bukas? Sabi ko, kayo nag-postpone, ready ako. Tapos hindi rin naman nila tinuloy. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami, ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out, kaya nagkaroon din kami ng parliamentary tool na ginamit. Sinasabi ni Senator Lacson paulit-ulit, and I feel bad for the generals, and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Nag-adjourn sila sine die. Ang calendar natin pwede pa hanggang Friday. Hindi naman nila tinuloy yung session ng Thursday, Friday. Sasabi nilang mga gusto nilang ipasa eh. So ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Di ba? Sir, kung gamitin ng Malacanang itong nangyari sa Mindanao, No, patawag na any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Yung ginawa namin nung bago matapos yung bago mag-sinedie is precisely because aagawin nila yung committees at kailangan matuloy yung hearing tungkol sa Blue Ribbon. Having said that, Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then tulong-tulong tayo. But aside from that, let's remember that the committees can continue to work. Nung pinauwi ni Senator Win, nung Thursday, yung mga empleyado, may Senate hearing pa si Senator Pia. So hindi totoo na hindi nagtatrabaho. Wala tayong dapat conflict kung may kailangan yung ating bansa. Whether it's legislation, whether it's a meeting na LEDAC, dapat tanggalin ng politika pagdating na ng I say politika, but it's an issue of graft and corruption. But what I meant is that it's a political issue vis-a-vis a more urgent. They're both important, but what's more urgent? You can postpone a hearing. You cannot postpone a rescue mission. You cannot postpone yung paghatid ng mga relief, di ba? And then, yun nga, hindi natin nararamdaman pa ng husto, pero the economic crisis is here.
And every month until the end of the year, it'll get much worse before it gets better. Because nga, tuloy-tuloy ang problema sa Middle East, di ba? So, maraming tinatamaan dyan. Supply chain, presyo ng dollar sa peso, presyo ng diesel at ng gasolina, kakulangan ng fertilizer, taas ng presyo ng fertilizer, desisyon ng Vietnam at saka ng desisyon muna ng India kung bibigyan tayo ng magbebenta ng fertilizer, desisyon ng India at saka ng Vietnam kung magbebenta ng bigas o hindi, desisyon ng Indonesia whether mag-export sila ng coal o hindi. All of these are kumbaga sa relo are moving parts na walang makakahula o makakapredict. So in that sense, kailangang magtulong-tulong talaga yung ating bansa. Kaya naman nandun pa rin on the plate yung graft and corruption kasi kahit anong plano natin sa economic crisis, kung ninanakaw pa rin yung pera, then mahirapan pa rin tayo lahat. No? Sir? Yes. Sino po ang tatayong presiding officer sa impeachment trial? At may update po ba kayo sa... As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo. Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede na hindi independent yung Senate. Hindi pwedeng may hearing ka katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Ano pong rule sa pagpili ng presiding officer sa impeachment trials? They illegally amended the rules. They illegally had a session, di ba? So in due time, there'll have to be something that will decide, di ba? But in the same manner na ina-assert ni Senator Win na he's the acting Senate President kahit na walang legal basis whatsoever, I have to assert not for myself but for the truth and for the Constitution. But it's still 1 month eh. 'Di ba? At hindi kami nakikipag-agawan sa silya doon. So for example, yung Senate Secretary, dapat siya yung ngayon nag-aayos para diyan sa pre-trial. But nagte-take over sila Attorney Bantog. So we're doing it very patiently because nga we don't want the whole Senate to be affected, no. Paano po yun? Kanina si House Secretary General Sheloy Garafil, nagpasa siya ng manifestation ng House Prosecution Team kay Secretary Bantog pero hindi niyo po siya kinikilalang SecGen. Yes. Pero ang House Prosecution Team, si SecGen Bantog daw yung kinikilala. That's going to be a problem for at least a few days, maybe a few weeks because we don't expect naman the Supreme Court to rule right away. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa, naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay dun pumapabor. Di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang eh. Pwede naman sabihin ng Malacanang, settle it among yourself. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo. That's why sabi ko sa inyo, if I'm wrong, they blame me. Kung tama ako, na from 24 gagawin 22, eventually 18 ang senador, tapos sasabihin nila 12 convicted na. Will that be a fair impeachment process? What will happen to the country if that happens? Then ang kasunod naman is CONAS. No? So give me a few days, pag-usapan natin yan, but let's focus lang dun sa nangyayari. No? But just to answer your question, it will be up in the air. That will be a legal question and we are in the right side. Okay, last question. Okay. Sir, may we be clarified, yung arrangement na inaalok niyo po kay Senator Win, na dalawa kayong pipirma, ano po ang response ni Senator Win? Sulat around 12 o'clock na sinasabi kay attorney sa ating Senate Secretary Jose Luis Montales that you are no longer secretary and that Attorney Bantog and then that basically sinasabi na sila na. Yun din ang sinabi sa USAA but hindi first-hand knowledge, sabi chain of command. But wala nga sila sa chain of command eh. Kahit anong tingin mo sa rules, hindi nangyari yon. So yung
pagwawala nila at pag-walk out nila kasi hindi pwedeng amendahan daw yung rule na ganon-ganon, binaboy nila yung rules on June 3. Diba? So that it's going to be a lingering question. Sorry, how do you treat that? Hindi pumayag si Senwin sa arrangement na dalawa kayong pipirma sa documents? And paano po yung sweldo nung It's just like the civil rights movement sa US, di ba? From the Civil War until pinasa yung mga civil rights laws, etc., yung may batas ka, alam mo yung tama. Pero yung inaapi pa rin, yung mga minority, yun yung de facto. Di ba? So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Kailangan lumaban tayo doon. Kasi kung hindi, after this, all you have to do is to get one senator plus Malacanang. Hindi na 13 ang kailangan boto, 1 plus 1 lang. 1 plus Malacanang. Sir, so you will still sign? Paano yung mga... That is a practical question na hindi mangyayari because nga from the bottom paakyat dun sa office, di ba? Never naman nila sinurrender yung SP office. Hindi ko namang trinethreaten yung mga empleyado, di ba? But sila, inaano nila yung mga empleyado. Yung ginawa ni Senator Erwin tapos nag-sorry. Bad cop, good cop yon. Sadya yon. I-shock mo na yung mga empleyado, nakakasuhan ka, tawagin mo kung ano-ano. Tapos si Senator Win naman yung mabait. So kahit na nag-sorry siya, natanim na yun sa puso ng mga empleyado. Diba? Kaya nga sa akin, sa mga empleyado, it's a matter of conscience. Sir, so you gave up the signing? No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Sir, sorry, ano po ba yung extent nung arrangement na pinopropose po ninyo? Hanggang doon lang sa dalawa kayong magsasign? No, it was a first step lang kasi sinabi nila open sila. Hindi naman pala sila open. Diba? Kasi sabi nila, ayaw nila ng gulo. Diba? Sabi nila, eventually, kailangan magsama yung dalawang grupo, one Senate tayo. Diba? But mukhang ang utos ng Malacanang, hindi, kayo lang. Kasi nga, alam nila na even if we go to the Supreme Court ASAP, it will take time. So in the meantime, they're buying time until they either get one more member or whatever. How will you assert kung hindi darating sa inyo yung pipirmahan? Basta in any way I can. And it's just like yung example na binigay ko sa'yo, whether it's apartheid, whether it's civil rights, diba? Doon tayo sa tama. Okay, thank you guys. One last. Sandra. Sir, nabanggit niyo po kasi kanina yung Supreme Court. So are you referring to the one filed by the school teacher, Tayam, or meron po It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see kasi nauna na si Senator Win, nag-meeting na yesterday ata sa mga taga-USAA and yung kanilang in-appoint na secretary at OSAA, bagamat illegal, di ba, umikot na in every... As I told you, no, as a practical matter, ang matagal na naging Senate President, si Senator Drilon, di ba? Tapos si Senator Soto, matagal din, more than 5 years, di ba? Si Senator Coco, Senator Mig, Senator Cheese, magkakasama sila ngayon eh. Ako naman, ni isang empleyado, wala pa ako na-appoint eh. So as a practical matter din, sila ang mga kaklose. So syempre, sila ang napakinggan. But I have faith in the Senate staff that they should listen to all sides. But I don't want to disturb, di ba, hindi civil war ang gusto namin. Ang gusto namin, manaig sa Senate kung ano tama, kung ano mali. Thank you guys. Thank you.